Ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynilad, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate, 5-5 ang hukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa, 24/7 work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga, sino nasakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Bumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada o lubak-lubak o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga taga-lungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Guys, dito tayo sa may Divisoria. Eto, nakikita nyo malinis na yung lugar. Kaya po nagiging malinis na dahil ang nangyayari, wala na magtatambak ng basura dito. Bale, ito kinukolekta na kagad dito sa may truck. Ito na yung pinakasoluksyon nila na hindi na magtatambak ng mga basura dito sa area na to. Kaya kung makikita ninyo, ayun yung pinaka truck na ngayon. Ito, yung truck. At ito yung mga basura na nakahilera-hilera ngayon. Ganyan na po ang magiging solusyon dito sa may Divisoria na ating ipinapakita sa inyo. Ayan o.
Sakto para iwas na sa tambak ng mga basura na ikinakalat dito sa May Divisoria. Ang ginagawa na ngayon ay mayroon ng truck na malaki. At siya na mismo maghahakot ng basura mismo. Ayan, kung makikita ninyo, puntahan natin. Ito na oh. Sir, ito na may magiging solusyon yung paghakot ng basura para hindi matambak yung mga basura dyan, no? Na may truck na may... Lahat ng itong kalye na to, mayroon truck dyan. Yung driver tent, tsaka dun sa Kipitaya, may mga truck dyan papunta ron. Hindi nakagaya ng dati na tinatambak-tambak nila dyan yung Hindi, ano. hindi na ganun. Ganun ang gusto ni Yorme. Oo. Ganda, no? Lahat yan, ang truck dyan sa loob na pumapasok, bali... Kada tag-isa. Anim na truck. Anim na truck. Tapos dito sa labas, Tapos dyan sa kanto na yun, meron meron din. Dyan, papasok papunta ron. ibig sabihin talaga hindi na talaga magtatambak sa gitna ng basura na. Wala na. Tampak yung Pinaka-solusyon na ni Yorme. Grabe, ang galing, Kaya kami naman dito, naka-permis kami dito sa mga nangunguha sa loob. Okay. Nice, ang galing talaga ni Yorme. Yun na yung pinaka-solusyon. Dami palang 6 na truck na malalaki sa area na yan. Papasok sila dyan. Mamaya-maya lang ng konti, meron naman. Anong masabi niyo sa ginawa ni Yorme, sir, na Hindi, okay na yun, sir, kasi ano talaga niya yung patakaran talaga niya. patakaran niya? Parang malinis talaga. Ayun, no? Kasi May nakabalik sistema na, kami. no? Okay. Ang Lonel, shout out sa ating ano, waste management. Nabayaran na po ba yung Lonel? Wala pa, sir. Wala pa. Grabe, laki, no? Ayan, hinahakot na nila by sistema na para hindi na magkakal. May sistema na. Wala, hindi na. Wala na yung mga bundok-bundok na hinahakot ng mga truck na mali. Ano, no? Wala na. Ayun. Papasok na yung mga platform. Napapabalik na. Thank you, sir. Ganda ng sistema na ngayon ng ginagawa nila. Yan yung ating Lionel, ano, no? Ito, sila tatay. Ay, ano masabi mo yun na ginawa ng kaisa ni Yorme ang pagtatapon ng basura dito, hindi na magkakalat sa kalsada? Maganda. Ayun. Bali sistema na siya. At eto, nakaayos na mismo. Hinahakot na mismo nila. Bali may sistema na nangyayari. Dami, oh. Bawal na magkalat sa may pinakagitna. Bali eto na mismo. Nahakot na nila na yung mga basura. Sir, ano masabi mo? Ginawa na ni Yorme, may sistema ni pagtatapon ng basura. Bawal na magkalat sa kalsada, no? Maganda yung kay Yorme nga pa malakad. Maganda yung pamamalakad ni Yorme. Ang ganda kasi ano eh, yung pandinig. Namigay ng mga kinarton ng bigas sa kadilata. Okay. Pangalawa, malinis yung Maynila. Malinis sa Maynila. Ang dabis. Pabor talagang galing. Pabor. Siya ang dabis sa Maynila. Siya ang the best. Yung nakaraan, Ay wala. wala. Kita mo na solusyonan yung truck ng basura. Basura, no? Dami, no? Tambak na karan, no? Tandok. Kahit 2 days nilang ginawa. Natanggal yung mga basura sa Manila. Sis ko talaga. Kung tutusin lang talaga. Yung panahon ng pandinig. Hindi lang 10 dilata nakuha ko. Balot. Talagang Ibig sabihin, tumutulong si Mahirap. tulong talaga. Tama. Nararamdaman. Tama lang yung case ko na linisin ng Manila kasi Manila ito eh. Oo. Yung mga pasilyo. Ayun. Yes, sir. Thank you, galing. Okay, nakita na natin na yung area na to ay malinis na at yung pinaka area na lang talaga na tinatambakan ng basura. Talagang sistema na ang ginagawa ni Yorme. Wala ka na makikita sa kabilang side ng mga basura dito. Dahil dito na sa kabilang side na ang ginagawa mismo ni Yorme, no? Okay. Talagang makikita ninyo ay sistema. Yung sistema talagang gusto ng mga kababayan natin maging maayos, no? Maging malinis sa area na to. Kung titignan nyo talaga ay wala na mga basura. Yan ang ginawa ni Yorme dito sa may Manila. Tuloy-tuloy, no? Ng paglilinis na ngayon. Yan, like and comment and share sa ating pinaka-latest update natin.